Mula kay John Reps, no, Xi Jinping nag-aalala sa pagsisialisan ng mga investors sa China, no. Bagong career ng India laban sa China, mga tol. So nag-aalala na daw si Xi Jinping, no, sa pag-aalisa ng mga investors. Sabi nga nung nakaraan, 'di ba, doon sa napanood natin, negative 11.8 billion, mga tol. Buti sana kung nalugi lang ng 11.8 billion. Hindi, negative, nagkautang pa, no, mga tol. Negative 11.8 billion. Ganong katindi, mga tol. Kaya malaking dagok talaga doon sa ekonomiya nila yung pag-aalisa ng mga investor, no. Well, eto, papanoorin natin, tignan natin to. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps, mga kapatid. Yan, nakalagay po ang link sa ibaba. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Nag-aalala na ngayon ang presidente ng China na si Xi Jinping dahil sa nararanasang exodus sa China o pag-alisa ng mga foreign investors sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, tuluyang humina ang demand para sa Chinese goods dahil ang mga dayuhang kumpanya ay patuloy na naglilipat ng mga bahagi ng kanilang mga supply chain sa ibang bansa. Maging ang palitan ng mga estudyante at pagbisita ng mga turista ay bumagsak na rin. Maraming dahilan, ngunit umiikot sila pabalik sa dalawang pangunahing dahilan. Ang ekonomiya ng China ay nananatiling mahina at ang mga dayuhan ay hindi na nakadarama ng ligtas sa bansa, pinansyal o personal man. Kaya kahit anong intimidation ang gawin, mga tol, o kahit na ano pang magpantatago ang gawin ng China sa nangyayari sa kanilang ekonomiya, ay sisingaw at sisingaw din talaga ang mga pangyayari, no? Katulad nito, mga tol, paano mo masasabi ngayon nakakayanin ng China na makipaggera, no? Kung ganito ang nangyayari sa kanilang bansa, uunahin muna nila itong i-prioritize, no, kesa yung pakikipaglaban sa ibang bansa, dahil unang-una gagastos sila ng pera doon. Napakalaking resources talaga mawawala sa kanila, mga tol. 'Di ba? Yung magiging damage noon sa kanilang ekonomiya. Eto nga, may nangyayari ng sa kanila sa ekonomiya nila, tapos sasabak pa sila sa gulo. So maraming factor, no, kung bakit nagkakaganito sila, mga tol. Kung ikaw tatanungin, ano sa tingin mo ang isa, no? So tuloy natin 'to. Maging ang bilang ng mga mag-aaral na pupunta sa China ay humina na rin. Kung dati, taong 2019 ay mahigit 11,000 na mga Amerikano ang nag-aaral sa China, ang bilang na iyon ay bumagsak na lamang sa 350 ngayong taon. Grabe! Mula 11,000, naging 350 na lang. Ayon sa US Embassy sa China. Noong nakarambuan, inaasahan ng mga tagamasid na ipahayag ng China ang mahinang pagpasok ng mga numero ng FDI o Foreign Direct Investment, at maging ang mga pesimista ay nagulat sa nangyari. Ang mga dayuhang kumpanya na nagpapatakbo sa China ay hindi lamang tumanggi na muling mamuhunan dahil ang kanilang mga kagamitan sa pamumuhunan ay ibinenta sa mga kumpanyang Chino at ibinalik ang mga pondo, sinabi ni Nicholas Lardy, isang senior fellow ng Peterson Institute. At hindi lang yan, dahil ang mga listahan ng kumpanyang Chino sa mga merkado ng US ay bumagsak na rin sa halos hindi kapani-paniwalang antas. Noong 2021, nakalikom ng 12.6 billion US dollars ang 34 na paunang pampublikong alok ng China sa US. At ngayong taon ay bumagsak iyon sa 468 million US dollars. Ang mga tensyon ng US at China ay bahagyang dapat sisihin na ginagawang mas maingat ang mga pamumuhunan. Isinara din ng China ang mga dayuhang consultancy at due diligence firm na mahalaga para sa mga potensyal na pamumuhunan at dayuhang kumpanya upang maunawaan ang panganib at iba pang corporate at policy factor bago gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan. Noong Martes ay sinabi ni Vice Premier Li Qiang sa unang China International Supply Chain Expo na sila ay handa na bumuo ng mas malapit na produksyon at pang-industriyang supply chain na pakikipagtulungan sa lahat ng mga bansa. Noong nakaraang buwan, nag-anunsyo ang China ng 24-point na plano upang maakit ang mga dayuhang pamumuhunan at mapabuti ang kapaligiran ng negosyo ng bansa, lalo na sa pangunahing sektor tulad ng tech at biomedicine. Sinabi ng China na palalawakin ito ang mga channel para sa mga dayuhang pag-aayos ng kapital para sa mga karapat-dapat na dayuhang pamumuhunan.
Habang ang mga dayuhang pamumuhunan sa China ay patuloy na lumiliit, ang mga opisyal ay gumawa ng higit pang mga overture. Sa kakatapos na APEC Summit sa San Francisco, mismong si Pangulong Xi Jinping ang tumugon sa issue. Anya, Papaikliin pa natin ang negatibong listahan sa dayuhang pamumuhunan at ganap na titiyakin ang pambansang paggamot para sa mga dayuhang mamumuhunan. Pagbubutihin din ng China ang mga patakaran upang matulungan ang pagpasok at pananatili ng mga dayuhan sa China, kabilang ang pag-alis ng mga hadlang sa mga serbisyo sa pananalapi, medikal at digital na pagbabayad. sinusubukan ng China na pigilan ang pag-alis ng mga foreign investors sa China, ngunit bigo ito, tulad na lamang ng UK na mas piniling lumipat na lang sa Pilipinas. Ang mga problema ay masyadong malaki at ang mga remedyo ng China ay masyadong maliit upang makagawa ng isang malaking pagbabago. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa relasyon ng US at China at iba pang mga bansa ang dahilan kung bakit maraming mga kumpanya ang humiwalay sa China. Walang sino man ngayon ang makakatuklas ng agarang hamon sa ekonomiya ng China. Diba? Yung relasyon nila sa US hindi tiyak, mga tol. Alam naman natin talaga, pang buong mundo, ano bang nangingibabaw talaga. Tapos yung patuloy na pang-aaway, no, ng China, masyado kasi silang palaaway, no. Lahat na lang ng mga bansa gusto nilang awayin, lahat na lang ng bansa gusto nilang tirahin, mga tol. Kaya ayun, ganito nangyayari ngayon sa kanila, di ba? Plus, lagi na lang sa kanila nagmumula kung ano-ano mga sakit na kumakalat ngayon, mga tol. Ano ba naman yan? Pati mga turista, no, bumabagsak din ng pagpunta dyan. Kahit ako, ayoko maging turista dyan. Noon pa, hindi pa presidente si Duterte, no. Ibig sabihin, hindi pa natin best friend ng China. Wala pang nababalitang mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ang number one na ang dahilan kung ba't ayoko rito, dahil nga kumakain sila ng aso. Yun lang talaga. Yun talaga yung kung tatanungin niyo, bababa naman ang dahilan mo. Yun talaga. Ayoko talaga diyan kasi napapanood ko yung pagmamalupit nila sa mga aso. Grabe, ayoko nun. At sa ibang balita naman, mga kabayan, ang India ay iniulat na nakatakdang makakuha ng kanilang pangatlong aircraft carrier upang kontrahin ang China. Ang mga analyst ay nagsabi noong Miyerkules na ang kakayahang magtayo ng sariling mga aircraft carrier ay isang mahusay na tagumpay. Ngunit ang pagtatayo lamang ng mga ito ay upang kontrahin ang China. Ang pagkuha ng pangatlong aircraft carrier ng bansa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4.8 billion US dollars. Pinapatakbo naman ngayon ng India ang una nitong homemade carrier, ang INS Vikrant, na sumali sa fleet noong nakaraang taon. At ang isa pang aircraft carrier nito nagawa naman ng Russia, ang INS Vikramaditya. Ayon sa Bloomberg, ang tatlong carrier battle group ay magiging isang pagpapakita ng lakas para sa Indian Navy sa Indian Ocean sa panahon na ang Chinese People's Liberation Army Navy ay lalong nagmamarka ng presensya nito sa rehiyon. Ang India ay nagsasagawa ng mas maraming pagpapatrolya ng mga barkong pangdigma kaysa dati sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa tumataas na lakas ng hukbong dagat ng China, sabi sa ulat. Pero ayon sa eksperto militar ng China, ang presensya ng PLA Navy sa Indian Ocean ay hindi nakatarget sa India, ngunit para sa mapayapang layunin at pagbibigay ng mga internasyonal ng publikong seguridad sa mga kalakal, kabilang ang mga tungkulin sa pag-escort at pag-iingat sa mga commercial sea lane at paghahatid ng humanitarian aid kung saan nakikinabang din daw ang India. Ang bagong carrier ng India ay inasahang maghahawak ng hindi bababa sa 28 fighter jets, helicopter, kabilang ang French Rafale fighter jets, iniulat ng Bloomberg. Grabe, no?
Yung India nag-effort, no, para laban sa China. 'Di ba? Kasama nila 'yan sa BRICS, no? Kasama nila 'yan sa BRICS, pero tignan niyo naman. Kikita niyo na mga tol, yung mga napapanood nating balita, ang walang ibang dapat sisihin ng China sa nangyayari sa kanila, kundi yung sarili lang din nila mga tol, 'di ba? Wala silang masisisi diyan talaga kundi sarili lang nila. Kapabayaan sa sobrang ganid nila, sa sobrang yabang nila mga tol. Ganyan ang nangyayari sa kanila. Kung ikaw ang tatanungin mga tol bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.